In Azam City, you're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. Oras na aron masayod tas mga nagunang mga balita ug mga labas nga mga impormasyon. Aniya na ang One TV News Break. One TV News Break. Kauban si Johnny Tome. Magadalit ka nato sa mga nagunang mga balita, sulod ug gawas sa atong dakbayan, mga nagpugasi nga mga issues ug mga nagbagang impormasyon. One TV News Break. One TV News Break. Kauban si Johnny Tome ug karon aniya na ang inyong anchorman Johnny Tome alang sa One TV News Break. News Break. Higala, kumusta? Ako si Johnny Tome, ang muhatod sa pagkaninyo sa nagbagang mga balita sa One TV News Break Misamis Occidental. Sa atong mga headlines, Usamis bihandom sa 128 nga anibersaryo sa kaugalingan. Public hearing alang sa lokal nga implementasyon sa RA 11930 ipahigayon. Laing grupo sa out of school youth may graduar sa alternative learning system. Asinso Cultural Sports Dome tukuron sa lungsod sa Clarin. Bagong hepe sa Clarin MPS midaig sa padayong kalinaw sa lungsod sa Clarin. One TV News Break. O karon sa detalye sa nagbagang mga balita sa One TV News Break Misamis Occidental. Usamis bihandom sa 128th anibersaryo sa kaugalingnan. Gipanguluhan na usab sa kagamanang lokal sa dakbayan sa Usamis ang paghandom o pagsaulog sa ika-128 katuig nga kagawasan o kaugalingnan sa Pilipinas. Hunyo 12 sa buntag, usa ka seremonya ang hinuusang saksihan sa mga city official, mga empleyado, nasyonal nga mga ahensya o mga nagkadayang sektor sa makasaysayanong lugar sa syudad, ang Prospera Park, kundi na nakabarog ang bantayog sa nasunong bayani, Dr. Jose P. Rizal. Gihimo ang paghalad og bulak alang sa mga Pilipinhon nga mibuhis og kinabuhi, maangkon og makabot lang ang gagawasan. Sa iyang mensahe, gipahinumdom ni Usami City Mayor Sam Norman G. Puentes nga ang hagit nga gisagubang karon sa matag usa dili na literal sa mga sundang og pusil aron pagbuntog sa madaog-daogon apan pagbuntog sa kapobrehon. Gitamdan sa mayor ang kabiling mensahe sa pambansang bayani nga way laing paagi nga mahawas sa kalisod ang Pilipinhon, maulang ang edukasyon. Ang pagkabot sa kalinaw o kalambuan dili lang responsable sa mga opisyal sa gobyerno apan tulumanon sa matag usa pinaagi sa pagtinabangay o panaghiusa. Sa pagdiriwang na ito, naway mas lalo nating pagbigyan ang ating pagkakaisa bilang isang Pilipino. Patuloy tayo magtutulungan tungo sa isang kinabukasang mas progreso, mapayapa at may pantay na pagkakataon para sa lahat. Sa pagunita natin ngayon sa Araw ng Kalayaan, naway patuloy nating dalhin ang diwa ng pagiging makabayan at patibayin natin ang ating pangakong pahalagaan at ipasa sa susunod na henerasyon ang kalayang itong pinaghirapan at pinaglaban sa ating mga bayani. Ang kalayaan naman ay higit pa sa kasanlang pampolitika. Ang tunay na kalayaan ay nangangahulugan ang paglaya mula sa kamangmangan, kahirapan, korupsyon, kawalang pag-asa at pakikiasa.
nangangahulugan nito ng pagkaroon ng tapang na mag-isip na mapanuri, lumahok na may pananagutan at mag-ambag ng makabubunuhan sa lipunan. Naway mag-iral muli ang alab ng puso at panibaguhin tayo sa araw na ito. Magbago ang ating panalig sa bayan, magbigay inspirasyon sa atin na magtulungan at magpapatatag sa ating pagtayo sa mas mabuting Pilipinas para sa darating na salinlahi. Kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Iisang asenso, iisang bayan, iisang kinabukasan. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayanang Usamisnon. Mabuhay! Mabuhay ang Misamis Occidental. Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay! One TV Newsbreak. Samtang public hearing alang sa lokal nga implementasyon sa RE 11930 gipahigayon malampusong napahigayon sa City Council sa Usamis ang public hearing sa proposed ordinance sa USAIC o One Line Sexual Abuse and Exploitation of Children o CSAIM o Child Sexual Abuse or Exploitation Materials. Si Committee on Laws Chairman Attorney Mars Tapayan ang mipasayon sa hearing isip chairman o gidapit nini ang pipila ka mga concerned national agency sama sa DILG, PNP, DepEd, Local Finance Office sa City Hall, mga internet cafe, Academe, Muslim Association, Civic Organization o Liga ng mga Barangay sa Usamis. Katuyuan sa public hearing aron makamugna og ordinansa ang syudad alang sa pagpatok sa mga kaso sa sexual exploitation sa mga babaeng minor pinaagi sa social media platform. Tuyo usab nini nga makagahin og espesyal nga pundo ang syudad sa rason nga way pihong pundo nini ang nasyonal o mas epektibo ang pagtuman sa ordinansa. Ang Usamis City may usas sa mga syudad sa amihanang Mindanao nga nabuksan og buhatan nga gitawag og Special Justice Zone. Ang Special Justice Zone usa ka buhatan nga gimugna sa GSCC o Justice Sector Coordinating Council nga gilangkuban sa Supreme Court, Department of Justice o Department of Interior and Local Government. One TV Newsbreak. Samtang laing grupo sa out-of-school youth may graduar sa alternative learning system. Malampusong gipahigayon ang graduation rites o completion ceremony alang sa 242 ka alternative learning system ALS graduates o completers niadtong Hunyo 11 diin gisaulog ang ilang kalampusan human sa mga tuig sa pagpaningkamot o paglahutay sa ilang pagtuon. Gitambungan sa mga opisyal sa Department of Education, DepEd, lokal nga mga leader, stakeholders, gidikanan og mga magtutudlo. Ang maong kalihukan aron pasidunggan ang mga ALS learners nga nakabot ang laing importante nga lakang sa ilang educational nga mga panaw. Lakip sa mga nahimong highlight sa programa ang pag-apod-apod sa mga tablets ngadto sa grade 11 o grade 12 ALS learners. Isip kabahin sa paningkamot sa DepEd sa pagpalig-on sa digital learning o paghatag og mas mayong access sa teknolohiya alang sa ilang pagkat-on. Gipadayag usab ang dakong suporta sa kanunay asenso Usamis Administration ni Mayor Sam Norman Go Puentes nga mipasiugda sa padayon nga pagpalig-on sa mga programa para sa edukasyon sa dakbayan.
personal usap nga misalmot sa maong kalihukan si DepEd 10 Regional Director Rod Fuentes uban sa presensya sa mga lokal nga mga opisyal sa Manila ni Councilor Cecil Co o Councilor John Pel Duhay Lungsod nga mipakita sa ilang suporta sa kalampusan sa ALS learner. Ang Alternative Learning System ALS usa ka programa sa gobyerno kay nagtanyag og ikaduhang higayon sa edukasyon alang sa mga out of school youth nga og hamtong nga wala makahuman sa formal nga pag-eskwela. Pinagi sa flexible og learner-centered nga pamaagi sa pagtudlo, ang ALS naghatag og oportunidad sa matag Pilipino nga makakuha og batakang edukasyon og makahimo sa pagpadayon sa mas taas nga pagtuon sa pagpangitag mas maayong panginabuhian. Ang pagtapos sa 242 ka ALS learners dili lamang usa ka personal nga kalampusan alang kanila og sa ilang mga pamilya, kundili usa-usab ka pamatuod sa misyon sa ALS nga mahimong tulay sa padulong sa eksklusibo og kalidad nga edukasyon alang sa tanan. Thank you very much. My afternoon greetings to our beloved Regional Director of the Department of Education Region 10, Dr. Ruth Migaste Fuentes Nasotri. Madam RD, I have the honor to present and to certify being the OIC Schools Division Superintendent as earlier presented and certified by our key officials of the division. We hereby certify that these candidates for graduation and completion have satisfactorily completed the requirements set forth under the Individual Basic Education Curriculum as prescribed by the Bureau of Alternative Education. Madam, for your confirmation. In virtue of the power vested in me by the Department of Education, in upon presentation and confirmation by your schools division superintendent, for the one, that you have satisfactorily completed the requirements under the basic education curriculum for alternative learning system for completers, graduates of completers for junior high school and graduates of elementary school. I hereby confirm your graduation. You can call the tassel now. I hereby confirm your graduation today. One TV Newsbreak. Sa laing bahin, Asinso Cultural and Sports Dome tukuron sa lungsod sa Clarinde. Human sa malampusong pagbukas sa Amurap Sports Facility sa padayong pagpalapad sa Osamis Airport o sa umabot nga pagbukas sa Asinso Misamis Occidental Medical Center. Laing dakong proyekto na usab ang gilusad sa provincial government o Misamis Occidental ang pagtukod sa Asinso Cultural and Sports Dome sa lungsod sa Clarinde. Gilauman nga mahimong usa ka kinadak-ang event o sports venue sa lalawigan ang 5 kaandana nga dome. Adunay kapasidad nga mukabat sa 6,400 ka tawo o pagatukuron sa usa ka 3,550 square meter nga luna. Baguhay lang nagpahigayon og meeting si Governor Henry S. Waminal uban ni Claren Mayor Risa Waminal de Los Santos og sa technical team aron susihon ang mga plano og preparasyon alang sa groundbreaking ceremony sa proyekto. Gilaraw ang dome nga mahimong sentro sa dagkong sporting events, cultural performances, conventions, exhibitions o uban pang pampublikong kalihukan. Sa kinatibuk-an, adunay 2,400 ka lingkuranan alang sa theater-style events o mukabat sa 4,000 ka lingkuranan alang sa sports competition o dagkong tigom. Dili lamang kini usa ka ordinaryong infrastruktura, kundi usa ka dugayng puhunan alang sa sports, kultura, turismo o community development. Gilauman nga mahimo kini nga venue sa regional tournaments, concerts, educational activities o ubang kalihukan nga makapadasig sa lokal nga ekonomiya o makapayusa sa mga misamisnod. Aron masiguro ang sustainable development,
gimando usab ni Governor Henry S. Waminal ang pag-apil sa solar energy system sa disenyo sa maong pasilidad. Dugang panini, iyang gimanduan ang pagdugang sa technical personnel aron mapaspasan ang implementasyon o masiguro ang target nga paghuman ini sa 2027. Niadtong adlaw gipahigayon na ang groundbreaking sa proyekto. Den si Governor Henry S. Waminal gayud ang nangulo sa makasaysayanong aktibidad sa Clarid. Mga kaigsuonan, ang paglaom dili lamang usa ka pulong. Kini mao ang kusog nga magpadayon kanato sa panahon sa kalisod. Kini mao ang kahayag nga atong gitan-aw sa panahon sa kangitngit. Mao kini ang atong pagtuo nga bisan unsa pa ang atong mga naagian kaniadto, mas daghan pa ang mga panalangin o kalampusan nga umaabot sa lungsod sa Clarin. I extend my heartfelt appreciation to everyone whose support, dedication, and commitment have helped bring this project from a dream into a reality. Your belief in this progress of Clarin had made this day possible. Ang kining groundbreaking ceremony nagdimaan sa usa ka hinungdanong yugto sa pagpadayon nga paglihok sa atong administrasyon padulong sa kalambuan ug pag-asenso dinhi sa atong pinalanggang lungsod sa Clarin. Sa inyong nasayran, ato na napasugdan ang construction sa atong world-class beach resort nga kanhing Rama Beach nga nahimutang karon sa atong poblasyon 4. Ang atong Asenso Clarin Wellness Park napasugdan na usab dito atubangan sa atoang munisipyo. Ug karon nagsugod na po kita pinasahi nga proyekto ang atong Asenso Cultural and Sport Dome, a facility that embodies our aspirations for a stronger, more vibrant, and more united Clarin. Alayon kini sa direksyon ug bisyon nga gipatimaan pirmi sa atong very supportive nga gobernador ug mga congressmen alang sa atong probinsya nga ang misamis nun magpuyong malinawon, malambuon o malipayon. This groundbreaking of our Asenso Cultural and Sports Dome is a clear manifestation sa maong panaghiusa. Una sa tanan, kung wala pa'y suporta sa atong sangguniang bayan, no? Kaning plano ni Mayor Gingging nga kaning maong punduha gamiton nining maong proyekto ha, adili ni magpadayon kung wala ang suporta. Kaya kung mayon ang sanggunian nga atong bahin-bahinon ning portaha na walay mahimo si Mayor Gingging. So, mayo ang panaghiusa. It shows that when government officials stand together behind a sincere common vision. Akong i-emphasize ang sinceridad because that's one of our core values, matinud-anon. Meaningful projects that benefits the generation can be accomplished. Kining maong pasilidad mahimo na kining sentro sa community life sa atong lungsod, no? Pila katuig nag-agwanta ta dito niadtong karaan nga gymnasium atbang sa atoang munisipyo. Karon ini kahuman nini mahimo na kani nga usa ka binyo nga dili lang ang atong mga kabatanunan nga ma-develop ang ilang athletic talents, mga cultural activities mo flourish, apan mahimo usab nga gathering sa mga
katawhan from the different sectors sa atong katilingban. One TV Newsbreak. Samtang bagong hepe sa Clarin MPS, bidayeg sa padayang kalinaw sa lungsod sa Clarin. Gidayeg sa bagong officer in charge sa Clarin Municipal Police Station nga si Police Major Bernardo Bacalso Jr. ang padayang kamalinaon sa lungsod sa Clarin. Matud pa niya nga sa iyang pag-courtesy call sa mga punong barangay o sa katawhan sa Clarin, dako ang iyang kumpiyansa nga magpadayon o magmalambuon pa ang katawhan sa Clarin gumikan sa pagkamatinumanon sa balaod o pagkadisiplinado sa kaugalingon. Gitamdan gayon sa mga Clarinhon ang misamisnon trust sa Asenso Administration nga masulundon sa balaod o mahadlukon sa Ginoo. Apan dili gayud malikayan nga adunay pipila ka mga individual nga makalapa sa balaod. Sama sa nahitabo sa dili palang dugay nga nagpositibo sa ginadiling droga sa gihimong bypass operation. Iyang gipasalig sa katawhan sa lungsod o sa gamanang lokal sa Clarin nga gipanguluhan karon ni Mayor Risa Huaminal de los Santos. Nga bisan pa og unsa ka gamay sa gipalusot nga illegal nga kontrabando, dili niya tugutan nga makapalapnag. Tumikan kay ang gamay mamahimong dako kung kini pasagdan. Bisan malinawon ang kinatibok ang lungsod, kadunay nakaalerto ang kapulisan 24 oras alang sa bisan unsang pagtubag sa krimen kuna sa krimen man o emerhensiya. Supa sa akong pag-assumption no bilang OIC, hindi pa siya chief of police hopefully soon. Maayo raman o maayo akong pagtanaw sa katawan diri sa Clarin, matinahoron ang amo lang yun na problema kaning bitong gamay na issue sa droga na alang gyapon no nagpabilin sukad na katong dool lang kayo kay naramang tulay. So ang atong kapulisan, ang atong mga sundaluhan no nagbadayon, nagmonitor para sa mga illegal na mga illegal o unsa man ang butang na maabot especially kina ng illegal drugs no. Ang latest accomplishment nato ato paglingkod nako diri no automatic nagkondakta og bypass operation. So naagid positive gid siya. So naagid siya although gagmay pero bawal gyapon na siya kabalo na kanang droga makadawat na sa atong mga kabataan. Mao po na po'y isa sa mga mandato sa atong mahal na gobernador na iwasan ginang droga kay isa gina sa gadaot sa futures tong kabataan. One TV Newsbreak. Alang sa dugang impormasyon o mga labas nga balita, ipalo lang ang atong official Facebook page, ang 1TV Worldwide, o usab sa YouTube channel, 1TV Worldwide. Makita usab ang 1TV channel sa Pel Products Cable TV, Channel 16, ang 1TV News Channel, Misamis Occidental. Maugkad to ang hanay sa nagbagang mga balita sa 1TV Newsbreak Misamis Occidental. Akong pagtimbaya o pagpasalamat sa tanang mga televiewers o mga sponsors nga kanunay nagpaluyo sa 1TV News Channel. Mga pagpasalamat sa itong mga sponsors sa manining musunod. This portion is brought to you by Gloria Bazaar, Main Branch, Rizal Avenue and Bernard Avenue, Uzamis City. Gloria Bazaar, Oroqueta Branch. Bryant Milling and Marketing, Uzamis City. Uzamis City People's Multipurpose Cooperative Incorporated. Luyo sa Public Mall, Purok 1, San Roque, Uzamis City. Maxwell's Corporations. St. Joseph General Hospital, Uzamis. Gushian Home Care Furnishing Incorporated, formerly FGK Trading, Anima Street, Barangay Aguada, Uzamis City. Gigi Mall, ang sariling atin in-store in Uzamis City, and McDonald's, Uzamis Gigi Cinemas. Tugu Travel, Tugu Express o Tugu Group of Company operated by AVC Shipping Agency Corporation and Uzamis Gas Center. Yulin Jr. General Merchandise, Top Coffee, Imported Alhambra Solera Line,
FYT Hardware Corporation Uzamis, pakikita ilang si Pershing Tangkito. Parking Go Bake Shop Uzamis Branch, mapalit ang lamiang mga pan, cakes o guban pa. Ilim Agricultural Supply, Lamaan Uzamis City. Matling Industrial and Commercial Corporation sa Matalin, Malabang, Llano del Sur. Ang Emerald Residences, where comfort, luxury, and convenience come together. Brought to you by Mediatrix Homes Incorporated. Anani mo tang sa usa ka prime location sa Barangay Bagakay, Ozamis City. Attorney Mars Tapayan. SK Federated President Honorable Janfield Duhay Lungsod. Board Member Nimisio Lahay-Lahay, Board Member 2nd District. Honorable Sunny Waminal, City Councilor Uzamis. LGU Todela, headed by Mayor Stella Obot Istanio, Vice Mayor Wing Paruhinog, and SB members. Governor Henry Sevilla Waminal Sr., Province of Misamis Occidental. Congressman Andu Waminal, Representative 2nd District. Congressman Henry Indy Waminal Jr., Asinso Pinoy Party List. Mayor Sam Norman Go Fuentes, Vice Mayor Bebeneri, and City Councilor of Uzamis. Sa ngalan sa tibok puwersa sa 1TV Noticiano Misamis Occidental, kini ang inyong ubos nga alagad, Johnny Tommy ang muingon, kun matarong ang nagulo, magmalipayon ang mga tao. Apan kun dawtan ang namunuan, magantos ang katawan. Dakang salamat, Misamis Occidental. Salamat sa Diyos.